My accomplishment for today is quite okay. I'm really prepared for the things that I'm going to show to people that this is the product that I'm trying to sell, and it's quite okay that they brought and it's sold out again. So happy, it's always sold out. Thank you to people. But the main reason to go out, expose, to exercise our body, and how to coordinate with these people, because it's hard to go inside without any reason why you have to go inside. So it's a good reason also that you have a product to introduce to them. So let's hoping that our our body will not get tired showing this kind of work, but still have this anong tawag nito, yung pag-aalagad ng hindi mo alam kung saan ito patungo, pati ito ay nakakatulong dahil ikaw ay ah, nakakaroon ng sapat na pagkakakitaan. So tayo ay masaya, sinsaya ng ating mga ginagawa ay napapanatili natin ang ating mga uh, figure na ito ay sapat na uh, sapat na kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay na dapat natin inaasikaso. Ito ay malawak, kaya lang hindi natin maisa-isa sapagkat ito ay nagsisilbing hindi umaayon sa agos ng ating ginagawa o tungkulin ng bawat manggagawang Pilipino, na dapat nating isipin na tayo ay nagtatrabaho ng tama, ng sakto, na walang tinatapakang tao, na dahil dito kahit na tayo ay minsan nagkakasakit, tayo nagtatrabaho para lang maitaguyod ang ating pang-araw-araw na pangangailangan. So ako ay nagpapasalamat dahil patuloy ang ating pag-unawa na kailangan nating kilos mga Pilipino, dahil kailangan kahit na taghirap tayo kumakayod, matagulan man o maaraw, tayo'y sumusulong sa agos ng buhay, sapagkat may mga taong hindi tayo kayang tulungan, at may mga taong walang pake sa ating nararamdaman. Kaya patuloy lang tayo sa agos ng ating buhay, dahil ito ay may patutunguhan. Ito may patutunguhang maganda o hindi kaaya-aya sa mga tao, ba't ang tao na mismo ang siyang magbibigay hatol, kasi hindi lang tayo isa ang naghahatol, kasi lahat dapat maghatol kung ano bang nakakatama sa atin. So ito ay isang paalaala na tayo ay continue working hard to proceed this kind of triad triad na yun eh. Every time things go change, so the words also revolve. That's why sometimes gusto mong habulin, pero sila ang umiikot paiwas, yung paiwas na hindi mo alam kung ano ba yung pinaglalaban nila. Yung dapat sana itagpuin yung anong dapat harapin, yung hinarap na hindi kayang harapin, yun ang mahirap, kasi sumasakit yung ulo natin sa lawak ng China insect. Naniniwala ba kayo na ang isang lugar ay
pinag-aanuhan na ng new technology, kaya nga mga sakit ngayon kakaiba na dahil sa makabagong teknolohiya. So therefore mga sakit may mga kanya-kanyang pangalan na may ibig sabihin. So how much more about sa mga medisina mayroon din. So ipagtagpo mo yung mga sakit sa mga medisina, siguro nakakaayon yun sa takbo ng ating pangangatawan. Subalit sometimes yung pag sumobra hindi rin pwede, pag kumulang hindi rin pwede. So paano ba natin makamit yung sakto, yung tama? Kumbaga din kasi ako mahilig ako sa numero, so I'm trying to make balance talaga ang hirap, ang hinaharap ng bawat tao, yung paano mo ibabalance lahat. Hindi pwedeng nakahiga ka lang kasi talagang mamamatay tayo. Dapat tayong kumilos kasi kailangan. Hindi rin pwede tayong uupo lang na walang ginagawa, kasi dapat kasi yung inuupuan natin may rason sa ating pang-araw-araw na mga trabaho. So ako naniniwala pag tayo'y gumalaw ng tama, sakto, ito ay nakakarapat sa ating kalusugan, sa aking lang pananaw. Pero kung talagang tayo tinatamaan ng sakit ng hindi nagagamot, yan ay hindi na ma-explain ng mga manggagamot. Gaya sa akin, hindi ko na alam kung anong klaseng sakit ang tumama, pero ang sabi talaga ng isang doktor is an anxiety. It's a part of when you have this kind of age, yung change of hormones ay nagkakaiba. So that's why may nararamdaman ka ng hindi na normal. Kaya hanggang bata pa, pag-isipan natin mabuti ang ating mga ginagawa sa ating mga katawan, dahil ang ating katawan lang ang ating puhunan sa ating pagtatrabaho. So ngayon ako'y papasalamat sa mga nakikinig at hindi nakinig. Sana umabot ito sa nauukulan na dapat tayo ay magkaisa, sapagkat ang buhay ay napakahirap. Nakasuot ako ng pula. Sabi nga nila, nung sila Lapu-Lapu at si Magellan ay nag-away, natalo talaga sila Lapu-Lapu. Bakit? Dahil sila Lapu-Lapu ay makaluma ang kanyang mga materialis, gaya ng balisong. Kaya si Magellan ang nanalo, sapagkat ang ginamit niyang mga kagamitan ay yung mga new technology. So kung magsagupaan ang dalawang grupo, so ang nananalo talaga ay si Magellan. Wala tayong magagawa kung ganun ang takbo ng mundo. So kung may superpower thing in this world na makabagong teknolohiya, Milo, maybe? I have to excuse because my teachers get angry. So bye-bye.